Opisyal nang nagsanib puwersa ang AFP, PNP at COMELEC para masigurong magiging malinis, mapayapa at tapat ang eleksyon 2016. Maliban daw sa mga ipinatutupad na checkpoint at gun ban, tinututukan din ng mga ahensya ang cybersecurity sa eleksyon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi. Napirmahan na nga ng AFP, PNP at COMELEC ang Joint Letter Directive para sa eleksyon 2016. Ito ang magsisilbing operational guidelines ng AFP at PNP para nga matiyak na magiging malinis, mapayapa at kapani-paniwala ang magiging resulta ng eleksyon sa darating na Mayo. Pinangunahan ni General Hernando Iriberri at Director General Ricardo Marquez kasama si COMELEC Commissioner Louie Guia ang nasabing okasyon. Bukod sa nakasanayang joint checkpoint at pagpapatupad ng gun ban, isa raw sa tinututukan din ng AFP, PNP at COMELEC ay ang cybersecurity pagdating ng eleksyon. Tiniyak ni Guia na hindi kayang i-hack ang kanilang sistema, patuloy pa rin daw nilang pinahuhusay sa ngayon ang kanilang sistema. Sa panig ng PNP, naka-alerto raw ang PNP sa Anti-Cybercrime Group. Makakasama rin daw nila ang DOST at iba pang ahensya para matiyak nga ang cybersecurity sa eleksyon. Nasa 800 million pesos, Rafi, ang hininging budget ng PNP sa COMELEC para sa eleksyon. Hinintay pa raw nila ang kapupunan ng 500 million pesos na kanilang unang nakuha. Inaaral na raw ng COMELEC ang aspeto ng budget ng PNP at ng AFP. 1,000 piso kada araw ang budget na ilalaan sa mga pulis na naka-duty. Natanong ng ang mga opisyal ukol sa partisan politics ng mga sundalo o pulis. Noong weekend, kumalat ang balita na may mga general na nagpulong sa isang hotel sa Cubao, Quezon City. Sinabi ni Marquez at Iriberri, hindi pinahihintulutan ang partisan politics sa hanay nila. Sabi pa ni Marquez, kapag ang isang chief of police ay inireklamo na bias, agad daw nire-relieve, totoo man o hindi ang akusasyon. Kaya napiga siya sa pagdalo sa meeting ng 4 na general sa hotel. Ano ba ang aksyon sa kanila? Sabi niya, pinagpaliwanag na sila ng formal at nang tanungin si Marquez kung bakit tila di patas ang trato sa mga police on the ground at mga general na nabanggit na nasa pulong sa hotel. Paliwanag ni Marquez, ang mga nasa ground inirereklamong bias habang ang mga general naman daw na napaulat lamang na umatendang meeting. Kung mayroon daw makapagsasabi na ang mga general ay nag-meeting upang ipanalo ang isang kandidato, handa raw si Marquez na tanggalin ang mga general. Ang Directorate for Intelligence o DI ang naatasang mag-monitor ng issue ng partisan politics. Nataon pa namang si Director Generoso Serbo Jr. ang pinuno ng DI na isa sa mga napaulat na nasa Novotel. Nasa event siya pero agad ding umalis kaya hindi nga nakuna ng panig. Nagtungo pa ang media sa DI pero hindi pa raw dumating doon ang general kanina. Sa panig ng AFP, isa si Major General Oscar Lactao sa mga napaulat na nasa labi ng hotel. Sinabi naman ni Iriberri, pinagpaliwanag na niya si Lactao at ang sabi raw nito ay nasa labi lamang siya ng hotel at may ibang ka-meeting. Wala raw siyang kinalaman sa meeting ng iba pang general. Ina-assess pa ng AFP ang tugon ni General Lactao. Tinyak ni Iriberri na bawal ang partisan politics sa hanay ng mga sundalo, may kalalagyan daw ang mga gagawa nito. Samantala, Rafi, nakatanggap din tayo ng tawag mula kay Director Serbo at ang sinasabi niya sa atin ay napunta nga siya doon sa nasabing hotel nung Sabado sa imbitasyon ni dating Deputy Director General Marcelo Garbo. Itinanggi niya na politika ang kanilang pinag-usapan, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.